Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-29 na kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Ang Araw ng Pista. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Inumpisahan ang araw ng kapistahan sa San Diego ng masigla at magarbo. Maaga pa lang ay tumugtog na ang mga banda ng musiko kasabay ng tunog ng mga kampana at pasabog ng mga paputok. Ang mga tao sa bayan ay nagsipaggising na at nagsigayak upang makiisa sa pagdiriwang. Suot nila ang kanilang pinakamagagandang damit at alahas at inaya ang mga dumadaan upang tikman ang mga pagkaing inihanda nila. Hindi naman sang-ayon si Pilosopo Tasio sa ganitong uri ng pagdiriwang. Ayon sa kanya, ito ay isang paraan lamang ng pag-aaksaya ng pera at pagpapakitang tao. Mas mainam umano na ilaan ang salapi sa mga mas makabuluhang bagay, lalo na't marami ang hinaing ng bayan na hindi natutugunan. Sang-ayon naman si Don Filipo sa pananaw ni Pilosopo Tasio, ngunit wala siyang lakas ng loob upang kontrahin ang mga pari. Habang naghihintay ang mga tao sa simbahan, kasama ang mga tanyag na tao sa San Diego, sinadya naman ni Padre Damaso na magkasakit upang makakuha ng higit na atensyon mula sa lahat. Ang tagapangasiwa ng simbahan ang nag-aalaga sa kanya habang siya ay may sakit. Bandang 8:00 ng umaga, sinimulan ang mahabang prosesyon ng iba't ibang santo. Sa prosesyon ay makikita ang malinaw na pagkakaiba ng antas sa lipunan, pati na rin ang diskriminasyon. Kahit na ang mga nagpuprosesyon ay may mas mababang estado sa lipunan. Ang prosesyon ay nagtapos sa tapat ng bahay ni Kapitan Tiago na inaabangan ng mga Kastila at Nina Maria Clara at Ibarra. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Nagsimula ang araw ng kapistahan sa San Diego ng masigla, kasabay ng tugtog ng banda ng musiko, kampana at mga paputok. Ang mga tao sa bayan ay nagsigayak ng kanilang pinakamagagandang damit at inaya ang mga dumadaan upang tikman ang mga pagkaing inihanda nila. Hindi sang-ayon si Pilosopo Tasio sa magarbong pagdiriwang at naniniwalang ito ay pag-aaksaya lamang ng pera at pagpapakitang tao. Sinadya ni Padre Damaso na magkasakit upang makakuha ng higit na atensyon mula sa mga tao. Natapos ang prosesyon sa tapat ng bahay ni Kapitan Tiago na inaabangan ng mga Kastila at Nina Maria Clara at Ibarra. Mga mahahalagang tauhan. Pilosopo Tasio, isang matalinong tao na hindi sang-ayon sa magarbong pagdiriwang ng kapistahan. Naniniwala siyang ang kapistahan ay isang pag-aaksaya ng pera at pagpapakitang tao lamang. Don Filipo, isang kilalang tao sa San Diego na sang-ayon sa pananaw ni Pilosopo Tasio, ngunit walang lakas ng loob na labanan ang mga pari. Padre Damaso, isang pari na sinadya ang pagkakasakit upang makakuha ng atensyon mula sa mga tao. Kapitan Tiago, isang mayamang tao sa San Diego na nag-abang ng prosesyon sa harap ng kanyang bahay kasama ang mga Kastila at sina Maria Clara at Ibarra. Maria Clara at Crisostomo Ibarra, ang mga pangunahing tauhan na nag-abang ng prosesyon kasama ang mga Kastila. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang tagpuan ng kwento ay sa bayan ng San Diego, partikular sa simbahan, mga kalsadang dinaanan ng prosesyon at sa tapat ng bahay ni Kapitan Tiago. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Prosesyon, isang seremonyal na parada ng mga tao, karaniwang may dalang mga imahe ng santo at santa. Pag-aaksaya, paggamit ng oras, pera o mga bagay sa walang kabuluhang paraan. Pagpapakitang tao, paggawa ng isang bagay para lamang magpahanga o makuha ang atensyon ng iba. Tanyag, kilala o sikat sa isang lugar o komunidad. Banda, pangkat ng mga musikero na nagtatanghal ng mga awit sa publiko. Sabonggero, tao na aktibong lumalahok o pumupusta sa mga labanan ng manok. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe
o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang magarbong pagdiriwang ng kapistahan ay nagpapakita ng kahalagahan ng kultura at tradisyon sa isang bayan. Ngunit ipinapakita rin nito ang potensyal na pag-aaksaya ng yaman at ang pagtuon sa material na bagay kaysa sa tunay na diwa ng okasyon. Ang pananaw ni Pilosopo Tasio tungkol sa kapistahan ay nagpapakita ng pagnananais para sa mas makabuluhang paggamit ng yaman at oras, lalo na't marami ang mas nangangailangan ng tulong sa komunidad. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa mga mas makabuluhang bagay. Ang pagkakasakit ni Padre Damaso ay nagpapakita ng pagkukunwari at pagpapakitang tao upang makuha ang simpatiya ng iba. Ipinapakita nito ang pagkakaroon ng mga taong handang gamitin ang kanilang posisyon para sa sariling kapakanan. Ang prosesyon ay sumasalamin sa pagkakaiba ng antas sa lipunan at ang diskriminasyon na umiiral dito. Ipinapakita nito ang hindi pagkakapantay-pantay at ang pagtingin sa mga tao batay sa kanilang estado sa buhay. Ang sayang dulot ng kapistahan ay isang paalala na ang kasiyahan at celebration ay bahagi ng kultura ng mga Pilipino. Ngunit mahalaga ring tandaan na ang tunay na diwa ng kapistahan ay dapat nakatuon sa kabutihan at pagkakaisa, hindi lamang sa pagpapakita ng yaman o kapangyarihan. At diyan, nagtatapos ang ika-29 na kabanata ng Noli Me Tangere, ang araw ng pista. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.